Safer Cities Initiative, ipinaliwanag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Juanito Victor Remulla kasama ang kapulisan upang muling maibalik ang ligtas at payapang komunidad sa Kalakhang, Maynila at ipatutupad din sa buong bansa. Ayon kay Remulla, napapanahon na muling ibalik sa mga mamamayan ang pakiramdam ng pagiging ligtas saan man sila naroroon. Pangunahing layon na maging mapayapa ang mga paaralan kung saan dapat ay may nakaantabay na pulis sa bawat paaralan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kasama rin dito na masiguro ng kapulisan ang kaligtasan ng mga komunidad at mamamayan sa pamamagitan ng deployment ng kapulisan sa lahat ng transportation hubs, mga lugar na matao gaya ng mga mall, simbahan at hangout places. Ang police presence ay kinakailangan para mabigyan ng ligtas na pakiramdam ang mga estudyante at mga magulang at mamamayan sa pagkipagtulungan ng pulis at barangay. Samantala, DILG sinabi rin na bawal na ang inuman sa mga kalye na kadalasang ginagawa sa Metro Manila dahil na rin sa liit ng mga tirahan. Ngunit ayon kay Secretary Remulla, mayroon na tayong Anti-Public Intoxication Act na kanilang ipatutupad. Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Paalala pa ni Remulla, bawal din ang mga kabataan na nasa lansangan papagsapit ng alas 10 ng gabi base na rin sa Enhanced Curfew Ordinance para sa mga 18 taong gulang pababa. Meron na tayong Enhanced Curfew Ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral o hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, kung nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Mahigpit na rin pong ipinagbabawal ang paglalakad sa labas ng bahay kung walang suot na pang-itaas gaya ng t-shirt o sando. Ayon kay Remulla, dapat ay magbihis ang mga lalaki kung sila ay nasa kalye. Dagdag pa dito, ang pagvividyoke ng lagpas alas 10 ng gabi ay mahigpit na din pong ipinagbabawal. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt na taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsando man lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta basta lalo na barkada. Pero maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo sa 911. At pupuntahan po ng pulis yan at papatigilin.